The Bible says you were darkness. Biblia nagasulti nga din ikaw na sa kangit-ngit. So for those who are lost in addiction, Sa tanan nga din sila mga drug addict, who are bound in darkness, nga din sila nangagapos diha sa kangit-ngit. and they are so far from God. Nya layo kayo sila sa Dios. But those are the ones we're trying to reach. Apan adunay usa nga din kapot kanila. Jesus said, I did not come to call the righteous, Kasi Ginoong Hesus mingon wa ko may anhi aron pagtawag sa mga matarong. but sinners to repentance. Apan sa mga makasasala aron sila maghinulsol. So I believe that there will be good fruit. Praise So ako God. nagato nga adunay maayo nga resulta o bunga. But I was inspired by the crusade for this message. So ako na dasig nining mao nga sa krusada tungod nining mao nga mensahe. And I want to talk to you about good success. Ako magigsulti kaninyo mahitungod sa maayo nga kalampusan. Because you can have bad success. Tungod kay aduna kitay mga dili maayo nga kalampusan. Remember the rich man. Ato hinumduman ang usa ka taong dato. He died and went to hell. Siya namatay niya na punta siya sa impierno. He had success in the world, Aduna siya kalampusan, kauswagan diri sa kalibutan. but it was not good success. Apan dili kini maayo nga kalampusan. Jesus said, what will it profit if you gain the world and lose your soul? Ngayon sa Ginoong Hesus unsa may inyong makuha kung maangkon niyo ang tipo kalibutan nga mawad-an kasi mong kalag. But I also thought about this as it pertains to the church. Again. I also thought about the So ako church. nagauna-una bahin niini diha sa iglesia. See, even the time of victory, Bisan sa panahon sa kadaugan, we have to be careful kinahanglan kita nga maampingon. because we can get comfortable. Tungod kay kita mahimo man nga diin ana sa kahiyahay. See, when you're in the battle, Sa diha nga naa kita sa kining gubat, it drives you to seek God. nga kini siya maghatod og magatukmod kanato sa pagpangita gayud sa Dios. But when the victory comes, Apan kung maabot ang mga kadaugan, when the success comes, kung ang mga kalampusan nagaabot, when you receive the miracle, sa diha magadawat ka og milagro, when you receive the provision, sa diha magadawat ka sa tubag sa imong panginahanglan, you have to be careful kinahanglan nga din magmaampingon ta. that you don't get comfortable. Tungod kay kini siya makahatag kanimo og kining komportable. Amen. So I want to talk about good success because I remember during the crusade I was so refreshed in the Lord. Sa akong hinumduman sa panahon sa krusada hilabihan nga din ako anaa sa kining pagkaayahay. I couldn't hardly sleep the first night. Wala ako makatarog tulog sa unang nga gabi. My spirit was so alive. Kaya ang espiritu kining kanunay ra gyud na buhi. But the day after the crusade, Apan sa human na sa krusada, and Pastor Mike testified, our body was so tired. so Sir Mike ning ingon pod nga kapoy kayo ang lawas. And I said, Lord, I need the refreshing, God. So nagaingon ko sa Ginoo nga nakinahanglan ko kaning pagkahayahay. And I realized then that in the time of victory, we still need to seek God. Ang kini ako nga nakita sa panahon sa mga kadaugan, kinahanglan magpabilin gihapon kita nga mangita sa Dios. Amen. Amen. Now, let's go to Joshua chapter 1. Josue kapitulo 1, no? And let's read verses 7 hangtod 9. Sugod sa 7 ngadto sa 9 So, kinsa mo basa ang Bisaya? sa Bisaya. Sa Bisaya. Apan higuna ang imong kaugalingon ayaw maglalaw. Pag kinabuhi subay sa buong palaon ni Ikata kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw isalipay ang bisan usang bali kini bulangos ka bisan asa ka. Uso ayaw kayo kalinti ang batang sa balaod kinahanglan hatunan kini. Adlaw ug gabi pag kinabuhi sumala sa kanang nakitulak nilini ug makauswahon ka. Nuigi, hinumdumi ang ako subo na magmalingkod ka o magmaisugod. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako, ang Ginoo nga imong Dios magsuway kanimo bisan asa ka. Amen. Now, I'm going to read just verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but
you shall meditate in it day and night. Then you will observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So the last part of the verse says, then you will have good success. Amen. Amen? So magampo ta. Father, I just ask you today, God, that, Lord, that you would speak to your people. Amen. Father, I pray that this word will be an exhortation, God, for us to continue, God. Yeah. Padayon ta dihasa, that we would continue in the Lord, Father. Lord, that we would fight with great power and authority in our life. Lord, I thank you today that you will bless your people by your word. In the name of Jesus, amen. Amen. Now, Joshua is getting ready to take Israel into the promised land. So si Josue siya nagaandam aron nga diin ayaha nga para sa Israel. They just spent 40 years in the wilderness. So niabot sila og 40 ka tuig usa sila nagabot sa audito sa kamingawan. And they had to trust God Og sila nisalig sa Dios for their food, sa ilahang mga makaon, for their shelter, sa ilahang mga sinina, for the protection of God. para sa ilahang nga kining pagpanalipod diha sa Ginoo. But now God is taking them into the promised land. Og ang Dios nagadala kanila ngadto sa yutang saad. A land flowing with milk and honey. Ang yuta nga diin nagagas ang dugos og gatas. A land of rest. Dapit ang yuta nga diin dunay pahulay. A land of great provision. Ang yuta nga diin adunay dako nga diin mga pagtagpo sa panginahanglan. And he told Joshua, Og misulti siya kang Josue. keep the word of God. Yun siya nga tipigi tumana ang pulong sa Dios. Don't be afraid. Yun siya ayaw kahadlok. I am with you. Kaya ko uban ganimo. Be of great courage. Yun siya pagmabusganon And you will have good success. o makabatun ka o kalampusan. Now, the Lord showed me something about Joshua Ang Ginoo nagapakita kanako sa kabutang mahitungod kang Josue. and the nation of Israel. Diha sa nasod sa Israel, God did not give them the promised land in one day. ang Dios wala maghatag kanila sa yutang saad sa usa lamang ka adlaw. They had to fight for it. Aduna na sila'y mga gipakig-awayan. One city at a time. Usa ka syudad sa usa ka higayon, Jericho, Jericho, Ai, ang Ai, and many other places. ug daghan pang mga dapit. God could have gave it in one day. He could have given it to them in So- one day. Wala lang nila kining na dawat sulod lang sa usa ka adlaw. But they went from battle to battle. Apan sila miagi og mga gubat pakig-away. This is the life of a Christian. Mao kini ang kinabuhi sa Kristohanon. You know, our promised land truly is heaven. Ang ato nga kining yutang nga saad tinuod gayud nga mawang langit. And on the way to the promised land, Og naata sa mao nga sa painguna sa mao nga saad. we are defeating different enemies. Kita nagabuntog sa nagkalain-lain nga mga kaaway The works of our flesh, sa mga buhat sa unod the fruit of the ministry, og sa mga bunga diha sa kining mga buluhaton, the blessing of our family, sa mga panalangin sa atong nga pamilya. doing the will of God. Nagabuhat ta diha sa kabubuton sa But you Dios. don't arrive in one day. Apan wala kita makaabot sulod lang sa usa ka adlaw. God said, I want you to go every place and I will give you good success. Ang Dios ingon siya, gusto ko nga din moabot kamo moadto kamo sa nagkalain-laing dapit o kamo makabaton o kalampusan. Now, look at verse 3. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Sa bersikulo 3, nagingon dito, ang matag kaning dapit nga pagatumban sa inyong nga tiil, akong ihatag kaninyo sama sa akong gihimo kang Moses. See, we are co-laborers with God. Kita masig ka magbubuhat diha sa Dios. It's God's power
diha sa gahom sa Dios. But we have to walk by faith. Apan kinahanglan maglakaw kita diha sa pagtuo. And he said, wherever you put your foot, Nagingon siya bisan asa magdapit nga pagatumban sa iyong tiil, I will give you. akong ihatag kaninyo. Now, I want you to imagine at Jericho. So gusto ko nga din inyo nga pamalandungan ang Jericho. This was the first great victory that they had. Mao kini ang unang dako nga kadaugan nga ilang naangkon na batunan. After they crossed the Jordan River. Human sila milabang diha sa suba sa Jordan. Now, for 6 days they marched around Jericho. Sulod sa unang kaadlaw nga sila nagalibot sa siyudad sa Jericho. And on the 7th day, the walls fell down. Og sa ikapito kaadlaw ang pader na bungkag. And God gave them Jericho. Og ang Dios naghatag kanila sa Jericho. Now, what if they would have become comfortable? Nga unsa man ang kining magkapahimo nila nga din komportable. We got Jericho. Kay nakuha na nila ang Jericho. We have a little piece of the promised land. Nga din nakaingon sila nga doon na kining gamay nga din makita nila nga maabot na nila ang itang saad. See, that's the danger. Apan kini siya usa ka makuyaw When you have a victory, sa diha nga makabaton ta og kadaugan. it's good to take a moment of rest. Nga din mayo kana nga mo himo ta og pahulay. But after that rest, Apan human nga nang mao nga pahulay. it's time for the next victory. So panahon na usab ngadto sa pagbaton sa laing nga usab nga kadaugan. God has a promise for your life. Kaya ang Dios aduna siya saad sa imong kinabuhi. Once you defeat one enemy, So gusto siya nga din sa diha nga din imong mabuntog ang usa ka kaaway. it's time to move on to the next enemy. So kinahanglan nga din kita mo padayon sa sunod na usab nga din kaaway. I think about this in our spiritual life. So kini siya naga kabahin sa atong espirituhanon nga kinabuhi. God has turned your bitter words into words of worship. Nga din gusto sa Dios nga din gikan sa imong pait nga kalibutan ngadto sa dapit sa pagsimba. You defeated the enemy of bitterness. Nga din ato nga buntogon ang kaaway sa kapaitan sa atong kinabuhi. But you are not yet perfect. Apan dili pa man kita hingpit. What is the next enemy? So unsa man pud ang sunod pa nga kaaway? You have to continue fighting. Aron nga kita mapadayon sa pagpakig-away. You have to let God sanctify you, Ari na to ang hatagan og higayon ng Dios nga mohinlo kanato. that you may conquer the promised land. Nga din ato nga buntog umaangko nato ang yutang saan. Now, I want to go to Deuteronomy chapter 8. Sa Deuteronomy kapitulo 8. Because God gave Israel a warning, Tungod kay ang Dios naghatag sa Israel og pahimangno sa tilaan. specifically concerning the promised land. Nga kini siya iyang nga gisulti may tungod gayud sa yutang saan. Now, Deuteronomy chapter 8, verse 10, or verse 9 through verse 14. 9 hangtod 14. So, if someone would read the Messiah. Nine. 9 hangtod 14. Maybe nga 14, kapitulo 8. Yuta hindi kamu putulong walay makakulang kanimo tingin makakuha kamo upang gikan sa mga bato o makaminag kumbaga sa kabukiran. Gis, manaon kamo ang mga busog o pasalamatan mo ang Ginoo nga inyong Dios tungod sa maayong luta nga gihatag niya kaninyo. Unsi ayaw gayud ninyo kaniya ang Ginoo nga inyong Dios. Umaha gayud ang tanan mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Lusi kung makakaon na kamo o mga busog na o makanimo na kamo matakon nga mga balay o makapuyo na dinhi. Risikon ang ipit kayo pag mga plata o bulawan o ang tanan ninyong kaptangan mo daghan na. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios na maoy nagbuha kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. Amen. Amen. So God promised them He was going to take them to a good and fruitful land.
Ang Dios nagasaad ngadto kanila ug dadon sila ngadto sa maayo ug mabungahon nga yuta. where they would eat bread without scarcity. Nga diin makakaon sila og tinapay. They would be the people of God. Nga diin sila mahimong katawhan sa Dios. He will give houses they did not build. Nga diin maghatag siya og anilang mga balay nga diin makapuyo sila sa mga balay nga dili sila may nagtukod. Vineyards they did not plant. Vineyards like fruit and grapes. Doon na sila uma nga diin wala nila makakaon sila sa bunga sa mga tanom nga wala nila gitanom. But look what he said. Verse 10. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. Verse 11. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, his judgments, his statutes, which I command you today. Verse 12. Lest when you have eaten and are full, and have built beautiful houses and dwelt in them, and your herds and your flocks multiply, your silver and gold are multiplied, all that you have is multiplied, that your heart is lifted up. So he said, beware that you do not forget the Lord your God. So nagingon siya pagmatngon kamo nga dili kamo may kalimot sa Dios. He's telling them, don't become comfortable. Nagasulti siya kanila nga dili kamo mahimo nga anas ka komportable lamang. When you are full and you are blessed, Sa diha nga kamo mga busog og gipanlanginan, you shall bless the Lord your God. kinahanglan nga magadayeg kamo sa inyong Ginoo You nga Dios. shall remember the Lord your God. Kinahanglan inyong hinumduman ang inyong Ginoo nga Dios. He was warning them. Siya nagapasidaan See, kanila. they had been through many battles. Kaya nagingon siya nga aduna kumidaghan nga mga kaaway. They were used to the wilderness. Nga din anaa kamo diha sa kamingawan. They had no choice but to trust God. Wala ka may kapilian gawas nga magsalig kamo sa Dios. But he said, I'm going to give you a victory. Apan siya nagasulti, ako magahatag kaninyo og kadaugan. But be careful Pan pagmatngon that you don't forget nga God. dili kamo makalimot sa Dios. See, there is a danger in the victory. So ato makita nga dunay makuyaw bisan diha panahon sa kadaugan. That we would become spiritually lazy. Nga din kini moabot nga makapahimo kanato nga pagkatapulan diha sa espirituhan. But the victory should make us hungry for more. Apan diha sa kadaugan kinahanglan magpabilin kita nga gutom. That's why Jesus said, give us this day our daily Mao bread. kana ang hinungdan nga sa Ginoong Hesus mingon sa iyang mga paghiya pag-ampo nga ihatag kanamo ang among kalan-on niining adlaw. Yesterday I was full, but today I need my daily bread. So kagahapon busog kayo ko pero karon kinahanglan ko sa ako nga pagkaon. Let me give you another example in Proverbs of the warning of God. Sa panultihon So, may tungod sa pagpasidaan sa Dios. Proverbs chapter 30, verse 9, Kapitulo 30 or verses 8 and 9. Remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me. Verse 9. Lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Sa versikulo 8, ipahilayo gikan kanako ang kabakakan og mga bakak ayaw ako paghatagi og kawalad-on ni mga bahandi pakan ako sa makaon nga maoy gikinahanglan alang kanako. 9 tingali unya ako mabusog og malimot kanimo og magaingon kinsa ba si Hiyuba. Kung tingali unya ako mahimong kabos og mangawat ug magagamit sa walay hinungdan sa ngalan sa akong Dios. So he's saying, God, give me what I need. So nagaingon diri, Ginoo hatagi ko sa akong gikinahanglan. But don't let me be so full that I deny you. Adin siya nga ayaw pud nga kanang
kaning busog basin ako magalimod kanimo. Now, he's not preaching against wealth. So wala siya nagawali batok sa mga kanang bahandi. He's preaching against those who believe they have enough and they don't need God. Pan siya nagawali kanila nga diin dunay ego unya o kaingon sila wa na sila nagkinahanglan sa Dios. Now, let me give you another example. Go to the Gospel of Luke. So diri sa libro sa Lucas. So in Proverbs, he said, "Lest I be full and deny you." So sa panultiyo nagingon nga og sa diha nga diin mabusog ako unya magalimod hinuon kanimo makalimot kanimo. Remember, Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." So ato inumduman gisulti na Ginoong Hesus bulan sila nga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian. What does that mean? Poor in spirit. So unsa may gipasabot nga na nga kabus sa espiritu? It means I recognize my need for the grace of God. Nagpasabot nga atong ilhon ang atong mga panginahanglan diha sa grasya sa That I Dios. recognize God is my source. Nga ato nga ilhon nga ang Dios mao'y tuburan sa tanan. And in my own strength, Dili sa ato nga kaugalingong kusog, my own power, sa ato ang kaugalingong gahom, I am poor. kita kabus. But I need God. Apan nakinahanglan ta sa See, Dios. that's why he said, good success. Mao kana ang iyang gisulti usak ta maayo nga kalampusan. Because it sanctifies us. Tungod kay siya magahindog kanato. And it prepares us for the next battle. Og siya iyatang andamon sa sunod na usab nga diin gubat o pakig-away. And the Bible says in Zephaniah, Ang Biblia nagasulti diha sa Punyas. woe to those who are settled in complacency. So yun siya nga kining alaot sila nga diin nagasalib diha sa ilahang nga kaugalingon. They haven't stirred their self up for the gift of God. Nga diin aduna sila kaugalingon nga diin gisaligan sa ilang kaugalingon. They don't believe God can do any good or any wrong. Wala silang tuo so unsa man ang unsay maayo diha sa Dios. They're just comfortable. Kay para nila wa sila makinahanglan og Dios. And they've become spiritually lazy. O kini nihatod kanila sa pagkatapulan sa espirituhanon nga bahin. The word says, woe to those who are at ease in Zion. Nga din siya alaot sila nga din anaa mibiya sa sayon. Now, here's another example. Luke chapter 12, verse 16 through 20. I'll let Pastor read the Messiah. 12. Luke 12, verse 16 through 20. So Lucas 12, 16 magsugod ngadto sa 20. Og yan gisuginlan sila usa ka sumbingay nga nagingon, ang yuta sa usa ka tawong dato mihatag og daghang abot 17. Og namalandong siya sa iyang kaugalingon nga nagingon, unsa may akong buhaton kay wala man ako'y katipigan sa akong mga abot. 18. Og siya mingon, ang akong buhaton mao kini, akong gubaon ang akong mga budiga, og tukuron ko ang labi pang dagko, og sulod niini tipigan ko ang akong tanang abot, og mga kabtangan. 19. Og unya magaingon ako sa akong kalag, gikatagan-an na ikaw ubay-ubay bahandi alang sa daghang katuigan, pumahulay ka, kumaon ka, uminom ka, ug magsadya ka. 20. Apan ang Dios mingon kaniya, uy buang, karong gabi una ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo, ug kinsa na may makapanag-iya sa mga butang nga imong gitagana. So this man was a wealthy farmer. So kining mao nga tawo usa siya ka bahandianon nga mag-uuma. Maybe his cornfield was the size of the Philippines. So siguro kining dako siya kumaisan diri sa Pilipinas. Amen? He had all these crops, all of these fruits. O naa siya daghan nga halos tanan nga mga klase sa mga tanom naa niya. And he said, I'm just going to set it all aside and I'm just going to
take my ease. Og mingon siya nga din og magpahulay na lang ka, magpahiluna na lang ka, magpahayahay sa imong kaugalingon. He had great victory. At yun na siya dako nga kadaugan. He had great blessing, Doon na siya dakong panalangin. but he became comfortable. O kini siya nakahimo kaniya nga din komportable. He didn't move on to the next battle. So di na siya mo padayon sa sunod nga pagkig-away. His mind was not set on the things of God. Ang iyang una-una wala matumong diha sa mga butang sa Dios. And this is what Jesus said, verse 21. So is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God. So 21, mayngon ni ana ang nanagtigom og mga bahandi alang sa iyang kaugalingon, apan dili bahandianon ngadto sa Dios. So this man was not thinking of God's kingdom. So kini mga tao wala na maghuna-una sa gingharian sa Dios. He was only thinking of himself. Naguna-una na lang siya sa iyang kaugalingon. That's why we get spiritually lazy. So mao kana hinungdan nga din siya nahimong espirituhanong pagkatapulan. Because we think I have enough for me. Kay naguna-una siya nga wala na gyud igo na gyud ang tanan para kanako. But there's a whole world out there Apan adunay sa tibuok nga kalibutan that needs us to walk with God, nga kinahanglan nga maglakaw kita kauban sa to Dios. be a witness for Christ, Aron nga diin kita mo saksi alang kang to Kristo. be the light of the world. Aron nga kita may kahayag sa kalibutan. And when we find one victory, Nga kinahanglan makakaplag na usab kita og diin lain na usab nga kadaugan. we will move on to the next victory. Kinahanglan nga din mo padayon ta sa sunod nga kadaugan. Now consider King David. So atong lantawon sa kinabuhing Haring David. David, the man after God's Si heart. David usa ka tawo nga sinusama kasing-kasing sa Dios. He was chased through the wilderness. Nga din siya miadto sa nagtago dito sa kamingawan. He was betrayed by his father-in-law. Siya kininggi budhian sa iyaha nga ugangan. And he was anointed to be the king of Israel. Apan siya gidihugan aron siya mahimong hari sa Israel. A mighty man of God. Usa siya ka makusganon nga tawo sa Dios. And for many years, Sulod sa daghang katuigan, all he knew was spiritual warfare. ang iyaha gayon nga nahibaw-an mahitungod ra kanunay diha sa espirituhanong pakig-away. He went from one battle to the next. Gikan siya sa kining usa ka kining pakigubat ngadto sa napud sa sunod. From one victory to the next. Gikan sa usa ka kadaugan ngadto napud sa sunod. But 2 Samuel chapter 12, Diya sa ikaduhang Samuel kapitulo 12 or chapter 11. o kapitulo 11. It says, it happened in the spring of the year at the time when, verse 1, at the time when kings go Kapitulo 11. out to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. Sa bersikulo 1 sa kapitulo 11, kaduhang Samuel. Og nahitabo nga sa pagkasumad sa tuig sa panahon nga ang mga hari miinggula sa pagpakigubat nga si David nagsugo kang Joab og sa iyang mga alagad uban kaniya ug sa tibuok Israel og ilang gilaglag ang mga anak sa Amon og gilibutan ang Raba apan si David nagpalabilin dito sa Jerusalem. Now, up to this point, David had experienced mighty victories. So gikan ani nga bahina si David nakasinati siya og daghan nga kadaugan. He is no longer a young shepherd boy. Wala siya nagpabilin nga usa ka batan-on nga magbalantay sa karnero. He's no longer being chased through the wilderness. Wala siya nagpabilin nga dito siya nagpundo sa kamingawan. He's now the king of Israel. Karon siya usa nakahari sa Israel. And he is a mighty man of God. Siya usa ka makusganon gayud nga tawo sa Dios. He's living in a time of victory, Siya nagapuyo diha sa panahon sa kadaugan. a time of rest. Sa
sa panahon sa pahulay. But it says here that this was the time when kings go out to battle. Apan diri nagasulti nga muni ang panahon nga si David wala na mikuban dito sa pagpakiguba. He stayed at Jerusalem. Siya nagpabilin sa Jerusalem. He was supposed to be out in the fight. So kinahanglan gid unta siya nga di mo gawas aron sa pagpakig-away. In verse 2, then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. Versikulo 2. Og nahitabo nga sa pagkahapon na si David mibangon gikan sa iyang higdaanan og milakaw sa ibabaw sa atop sa balay sa hari. Og gikan sa atop nakita niya ang usa ka babae nga naligo ug ang babae maanya gayo kaayong tan-awon. Now, David was at his house. Si David ana sa iyang balay. He was supposed to be in the battle. So ani nga panahon na naagid unta siya panahon sa pagpakiguba. And this is where he sees Bathsheba. So mao kini ang panahon nga iyang nakita si Bathsheba. And this leads to fornication, adultery. O din siya mao kini ang mihatod kaniya diha sa pagpakighilawas. And then it leads to murder. O kini mihatod kaniya sa pagpatay. And eventually, David is betrayed by his own son. O din si David siya gibudhian sa iyang kaugalingong anak. And I believe this started because he was resting when he should have been in the battle. So ako nagato nga dili nagasugod ang maong mga panghitabo tungod kay siya kinahanglan gyud unta nga anaa panahon sa pagpakigubat. That's why in the time of victory, Mao kini ang hinungdan sa panahon sa kadaugan. we should still seek the face of God. Kinahanglan kita magpabilin sa pagpangita sa naong sa Dios. We should prepare for the next battle. Kinahanglan nga din magapangandam kita sa sunod nga pakigubat o And pakig-away. we must not become spiritually lazy. Nga kinahanglan dili kini mo mohatod kanato sa espirituhanon nga pagtapon. Amen. Amen. Now, another example is Elijah the prophet. So sunod nga diin atong alantawon ang kinabuhi ni Elias, Now- ang propeta. Elijah called fire down from heaven. Si Elias siya nga din nagatawag sa kalayo gikan sa langit ug ang kalayo nanao. And it consumed the sacrifice before the false prophet. Ug milamoy ang kalayo sa mga halad sa dito sa iyang nga gihalad. He stopped the rain for 3.5 years. So siya nagampo sulod sa tulo ka tuig ug tunga nga dili muulan og kini nahitabo. And then he started the rain again by the word of his mouth. Og misugod pag nibalik ang pag-ulan pinaagi sa usab niya sa iyang nga pag-ampo. This man walked in great power Kini mao nga tawo nagalakaw niya ng dako nga gahom and great victory. ug dako nga kadaugan. But in 1 Kings Diya sa unang hari chapter 19, versikulo kapitulo 19. this is right after he calls fire from heaven. Kini siya human sa diha nga din mitawag siya og kalayo nga gikan sa langit. And in verse 1, Jezebel hears what Elijah did to the false prophets. Sa versikulo 1 sa kapitulo 19, kini si Jezebel nakadungog sa gihimo niining mao nga He had propeta. destroyed the false prophets. Nga iya nga kini gipuntog o gipamatay ang mga mini nga mga propeta. And so verse 2, then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, so let the gods do more to me if I do not make your life as one of them by tomorrow about this time. Versikulo 2, unya si Jezebel nagpaadto sa usa ka sulugoon kang Elias nga nagaingon na ipabuhat sa mga Dios kanako og ang labaw pa kung ako dili makahimo sa imong kinabuhi sa usa kanila sa pagkaugma ingon ni ining takna. Now,
he had just walked through a great victory. So kining mao nga propeta naglakaw siya sa dagko nga kadaugan. Ang kalayo sa Dios gikan sa langitan. The fire of God from heaven. So ang kalayo sa Dios gikan sa kalangitan. He had seen the power of God Ay iya nga kining nakita ang kalayo sa Dios. and defeated hundreds of false prophets. Og iya nga gipuntog ang gatusan ka mga propeta. But one woman, Panusalang kababay she threatens his life. nga di naghulga para sa iyang kinabuhi. What is his response? Unsa man ang iyang tubag o gihimo bahin niini. Now, she spoke in the name of her gods. She spoke in the name of her gods. So siya nagasulti sa ngalan sa iyang nga Dios. Her false idols. Kini mo. May happy birthday. Amen. Nang may nag-birthday pa ron. So, her false So, idols. Ang iyang mga Dios-Dios, ang maong babae nagasulti, mahitungod siyang Dios-Dios. Elijah should have rose up in faith. So, kining si Elias, siya may barog nga diin ubang siyang pagtuo. But what was his response? Panon sa mayang tubag Verse 4. sa versikulo 4. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die and said, "It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers." Verse 4. Apan siya sa iyang kaugalingon miadto sa usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan og miadto og milingkod sa ilalom sa usa ka kahoy nga inibro og siya nangayo nga siya mamatay unta og ningon igo na karon o Hiuba kuhaa ang akong kinabuhi kaya ko dili man labing maayo kaysa akong mga amahan. How did this prophet So unsa man kining mao nga propeta? go from calling fire from heaven So siya may adto aros pagtawag og kalayo gikan sa langit to praying for his own death? nga diin karon siya nagampo na para sa iyang kaugalingong kamatayon. He became weary after the victory. Nga diin siya nahimo, nga diin siya nahuyang o gikapuyan human sa kadaugan. See, when we experience the anointing of God, So ito makita sa diha nga kita kasinati sa dihog sa Dios. when we minister to people, Sa diha nga kita nagapamuhat sa mga katawhan. or we work in our business, O kita nagatrabaho sa itong mga patigayon. we are exerting energy, Kita nagakinig pakita sa ato nga kusog. and our body becomes tired, O ang atong lawas mihatod nga diin kini siya kapuyon. and our spirit must be refreshed. O ang atong espiritu kinahanglan nga moabot nga dunay pagkahiyahay. So he came out of this great victory, but he was weary in his body and his soul. So kini siya gikan sa dako nga kadaugan apan ang iyang nga espiritu niyang lawas dunay kaluya o kakapoy. And he said, "Lord, take my life." O miingon lang siya nga kuhaan na lang akong kinabuhi. See, even great men and women of God, So ato makita bisan pa ang mga dagko makusganon nga mga lalaki o mga kababaihan sa Dios they're still just men. nga diin sila nagpabilin nga sila tao. See, that's why we must be poor in spirit. No matter how great the anointing, how great the victory, we still need the presence and power of God. So bisan unsa man ang kadako sa dihog ug kadaugan, magpabilin kita nga diin mangita sa Dios sa iya nga gahom. We must never rely on our strength. Dili kita magsalig sa ato nga kaugalingong kusog. So God came to Elijah. Ang Dios miabot ngadto kang Elias. And look what he said. Verse 9, the word of the Lord came to Elijah. What are you doing here, Elijah? Sa versikulo 9, og siya miadto ngadto sa usa ka langob ug mipahulay didto ug aniya karon ang pulong ni Hiuba midangat kaniya og siya miingon kaniya unsay imong gibuhat dinhi Elias. Now, verse 10, so he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have
forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Sa Jez, og siya mingon, ako nangabugho sa ilabihan tungod kang Hiyuba, ang Dios sa mga panon, kay ang mga anak sa Israel ming salikway sa imong tugon, gigunob ang imong mga halaran o gipatay ang imong mga manalagna pinaagi sa pinuti ug ako na lamang ang nahabilin. Now, verses 13 and 14, God visits him again, and the same thing happens. Sa bersikulo 13 ug 14 sa laing higayon ang Dios miadto kang Elias. And so, the Lord calls Elijah in verse 15 and 16, and he says, I want you to go to Damascus and anoint Hazael and anoint Jehu. So in other words, God is saying, I'm not done with you. So, ang Dios sa lain nga bahin iyang ipasabot nga ang Dios wala pa siya matapos diha sa iyang katuyuan sa iyang kinabuhi. I know you're weary, Ako nasayod nga sa imong kakapoy. but I want you to anoint the king. Apan ako gusto ko nga din moadto karong pagdihog sa hari. Anoint Elisha. Imuha nga dihugan si Eliseo. See, he was weary, ready to die. Siya kining gikapuyan og diin para kaniya iko na nga siya mamatay. But God had more victory for him. Apan ang Dios aduna pa sig dugang nga katuyuan ug mohatag pa sig dugang nga kadaugan para kaniya. Now, the Bible says we go from glory to glory. Ang Biblia nagasulti nga din kita himaya ngadto sa himaya. The truth is, we never fully arrive. Adin ang kamatuoran is mao ni siya nga wala pa gayud kita kining miabot. We are living in the will of God now. Kita aniya nagapuyo paghihapon diha sa kabubuton sa But Dios ka. there's never a time in your spiritual life, there's never a time in your spiritual life where you can say, well, I've arrived. I've made it as far as I'm going to go, and now I can just be So comfortable. wala pa gayud may tabo sa tong kinabuhi nga din kita niabot na unya ang kaingon ta nga igo na dili nako kining mo padayon pa. Remember the Apostle Paul, Ato hinumduman si Apostol Pablo Philippians chapter 3. sa Pilipos kapitulo 3. He said, not that I have already attained, not that I'm already perfect. Ingon siya nga wala na ko giisip nga din ako hingpit na o di nakakapot na sa daganan. But he said, I press on. Apan siya maingon ako na kinahanglan mo dasdas padayon sa I daganan. reach for the high calling of God. Adin iya nga akin padayon ng pagkapot ang taas nga tawag sa Dios. That's the life of a Christian. Mao kana ang kinabuhi sa Kristohanon. There's always more victory. Nga duna kayo kadaugan pa. If there are lost souls, Kung duna may kining nawala nga kalag, then there is more victory to be done. adin duna paghihapoy kining kinahanglan nga humanon nga mga kadaugan. If there is deception and false doctrine, Kung doon na may mga paglimpong tungod sa dili maayo nga pagtulunan. then there is more victory to be done. Nga din, kinahanglan pa nga dunay kadaugan nga mahitabo. And all of us need to be sanctified by the Holy Spirit. O ang kitang tanan, kinahanglan nga mahinluan sa Espiritu Santo. Now, I want to give you one last scripture. Let's go to Luke chapter 5. I want you to see the life of Jesus Christ. Lucas Kapitulo 5. Now, Jesus, God in the flesh, Sa Ginoong Hesus, siya Dios naglungtad sa unod. perfect, Hingpit siya. and yet in his human nature, So, apan bisan pa ni anang iyahang nga tawhanon nga bahin, he still became tired. so siya mubati pong kakapoy. He relied on the power of the Holy Pan Spirit. siya nagasalig lang diha sa kahom sa Espiritu And he Santo. spent time with his Father. Apan siya mihatag gayud og taas nga panahon kauban siya nga The mahal. life of Jesus Ang kinabuhi ni Hesus, was ministry and prayer. ang iyang kinabuhi mao kini sa buluhaton o pagampo. He would spend time with the
the Father. Siya mihatag og panahon kauban siyang amahan. And then he would go out and release the kingdom of God. Og diin siya migawas, og diin milakaw siya unya iyahang gihatag ang And the gingharian. Bible says power went out from him. Nga diin ang gahom, nga diin andaa migawas gikan kaniya. The anointing flowed from the Son of God. Og diin ang dihog kini siya anaa nagikan sa anak sa Dios. And so his life was service to God and fellowship with God. Ang iyang kinabuhi ang gialagad ngadto sa Dios, siyang amahan og pakikiusa sa Dios. Our fellowship is where we are transformed into the image of Christ. So ang ato nga din pakikiusa og kining kausaban kini siya diha sa dagway ni Kristo. Our fellowship, the secret place. So ang ato nga pakikiusa diha sa kining usa ka tinako nga dapit. This is where we die to ourselves. Mao kini ang pagkining patay sa ato nga kaugalingon. This is where we are filled with the Spirit. Mao kini ang kining pagkapuno sa espiritu. This is where we renew our strength. Mao kini nga din mabag-o ang atong nga kusog. That time with God Diha sa panahon kauban sa Dios. and our ministry, O diha sa atong buluhaton, our family, sa atong nga panimalay, our job, sa atong trabaho, our business. sa ato nga negosyo. This is where we give Christ to the world. Ug mao kini ang gihatag ni Ginoong Hesus diha sa kalibutan. This is where we give the kingdom of God. Mao kini ang iyang gihatag diha sa kingharian sa This is Dios. where we see the victory. Mao kini nga atong makita ang mga kadaugan. And so we have to withdraw to prayer, O kinahanglan nga kita mo paduol diha sa mga pag-ampo. to be renewed in our strength. Aron nga mabag-o ang atong kusog. And then we come back and we're ready to pour out into O others. diin kita mo balik o diin aron nga maandam kita sa pagbubo ngadto sa uban. Now, Luke chapter 5, verse 15. However, the report went around concerning him all the more, and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. Versikulo 15 sa kapitulo 5 sa Lucas. Apan misamot pa hinuon ang pagsangyaw sa balita mahitungod kaniya o dagkong mga panon sa katawhan na nagtapok aron sa pagpatalinghog kaniya o sa pagpaayo kaniya sa ilang mga sakit. Now, great multitudes came together So dagko pang panon nga diin sila may dugok padol kaniya. because Christ healed the sick. Tungod kay si Ginoong Hesus nag-ayo sa mga He masakit. preached with authority. Siya nagwali uban ng otoridad. He raised the dead. Iyahang gibanhaw ang mga patay. He cast out devils. Iyahang nga din gipadlong o gipagawas ang mga demonyo. This was explosive power. Ug mao kini ang iyang gahom. Everybody wanted to hear Christ. Ang tanan gusto nga makadungog ni Kristo. Remember, 5,000 men plus women and children. So atong hinumduman ang 5,000 ka mga lalaki, kauban pagyod ang mga babae o mga bata. And the other time when they were in a house and nobody could get in. Adin sa laing bahay nga din na sila sa usa ka balay, adin wala na gyoy dapit nga din masudlan pa. Because they heard about Christ. Tungod kay sila nakadungog may tungod ni Kristo. So we see that it says, He healed their infirmities. So nagingon diri nga og iyang giayo ang ilang mga sakit. So this is Jesus giving the kingdom, showing the power of His life. So mao kini si Ginoong Hesus sa iyang paghatag sa iyang gingharian, pagpakita sa iyang gahom nga naa sa iyang kinabuhi. But what if Jesus only ministered and never refreshed Himself? So unsa man ang nga ni Ginoong Hesus nga din wala makapahatag og din pagkayay. Now, look at verse 16. Versikulo 16. So He Himself often withdrew into the wilderness and prayed. Sa versikulo 16, apan siya mipahilit ngadto sa mga awaaw ug nag-ampo. One time He told His disciples, Usa niya kahigayon niyang gisultihan niyang mga tinun-an. we will withdraw and take our rest. Pag mingon siya nga di ako moadto sa unahan
unya mo pahulay. They were refreshing their self in the Lord. Og iyaha nga din gihatagan og kahayay iyang kaugalingon diha sa Ginoo. And then they were ready to go back out and give the kingdom of Og God. din siya nga din naandam iyang kaugalingon aron mubalik siya og mahatag na usab sa gingharian og gahom. Now, last scripture, Luke 6, verse 12. Kapitulo 6 versikulo 12 sa Lucas. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Kapitulo 6 versikulo 12 ug niadtong mga adlaw si Jesus niadto sa kabunturan aron sa pag-ampo ug sa tibuok gabi siya nagpadayon sa pag-ampo ngadto sa Dios. Now this was the night that he chose his 12 apostles. Mao kini ang kagabhion nga diin iyang gipili ang iyang 12 ka mga And it apostolos. says he spent all night in prayer. O siya miingon kanila nga diin pakig-uban kamo kanako diha sa pag-ampo. Remember when Jacob wrestled with God. Atong hinumduman sa diha nga din si Jacob nakig-adungog sa Dios. And then he received the promise. Og siya nakadawat sa saad. Here, Jesus prays all night. Dinhi atong makaplagan si Ginoong Hesus nag-ampo tibuok gabi. And then it says, verse 18, as well as those who were tormented with unclean spirits, and they were healed, verse 19, and the whole multitude sought to touch him, for power went out from him, and he healed them all. 18. Og nangaayo ang mga gisakit sa mga mahugaw nga espiritu. 19. Og ang tibuok panon sa katawhan naninguha sa paghikap kaniya kay gikan kaniya may gahom nga migula og nang ayo kanilang tanan. So he comes down from the mountain So gikan siya sa kabungturan and heals the whole multitude. og iyang giayo ang tanaang tibuok panon sa katawan. This was the life of Jesus Christ. Mao kini ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. He went from prayer to ministry to prayer to ministry. So gikan siya sa pag-ampo ngadto sa kining pagpamuhat, dahil pag-ampo ngadto sa pagpamuhat. That was his life. Mao kini ang kinabuhi. See, we have to be refreshed in the Lord. So kinahanglan nga kining kita adunay pagkahayahay diha sa Ginoo. So that we can have the power to minister to those around us. So aron nga kita makabaton og gahom aron sa pagministeryo sa mga katawhan. I was reminded this after the crusade So ako na hininumdum human sa krusada. because I was so tired in my body and my spirit. Halin ako ilabyan kakapoy sa akong lawas ug sa akong nga espiritu. And I thought about that word, good success. Og din ako naguna-una may tungod sa maayo nga kalampusan. Because I've seen pastors and evangelists in America. Tungod kay akong nakita ang mga pastors o mga ebanghelista dito sa Amerika. And when they're young, they're seeking God. Sa diha nga sila mga batan-on pa, sila nangita sa Dios. And then their ministry begins to grow. Og din dito nagsugod ang ilang mga buluhaton nag-uswag. And God is using them. Og ang Dios nagagamit kanila. But they become comfortable. Og sila nahimo nga komportable. And I've seen great men of God fall into sin. Og ako nakakita og din mga makusganon nga mga tao nga dinahulog sa sala. We had a brother at our church. Aduna may kining doon ako igsuon sa kauban namo dito sa simbahan sa Amerika. For 15 years, he was the addiction pastor, and he ran a house where there were drug addicts that were living there. So kani siya sulod sa kining 15 ka tuig nga diin siya usa ka drug addict. And there was a woman that came into his life. O adunay usa ka babae nga diin miabot siya kinabuhi. He committed adultery on his wife. O diin siya nakahimo og diin pagpanapaw siya He had to asawa. step down from the ministry. Og siya kining nanaog diha sa kining buluhaton. And to this day,
today he's living with that woman. Og din hangtod karon siya nagpuyo kauban sa mga And he's babae. drinking again. Og siya niinom pagbalik. After being clean and leading others for all those years. So human siya nahidluan og diin siya naghiya sa uban. That's why the Bible says, take heed when you think you stand, lest you fall. So ingon siya nga pag-amping kamo nga diin sa inyo nga pagbarog nga lig-on adi kamo mahulog. Now, I'm not talking about a religious burden. So wala ka magpagsulti kaninyo may tungod sa kabugaton sa relihiyon. See, Jesus rebuked the Pharisees Kasi Ginoong Hesus nagbadlong nga sa mga pare. because they put heavy burdens on men's shoulders. Tungod kay sila nagbutang man o kining mabugat nga mga kining buluhaton ibabaw sa abagas mga katawhan. I'm not talking about running in the flesh, So wala ko magigsulti alang sa kining pagdangop diha sa unod. where you feel like I have to do more and more and more. Nga din ato nga buhaton nga dugang ug dugang pagid. I'm talking about living by the Spirit. Nagapagigsulti ko may tungod sa pagpuyo diha sa And Espiritu. when you receive a victory, Sa diha makadawat kag kadaugan. that you take a moment of rest, Sa diha nga din aduna kay minuto o panahon sa pagkining pahulay a moment of rejoicing, sa kining panahon nga dunay kalipay. and then you prepare for the next O battle. din kini siya imo nga imuon nga pag-andam sa sunod nga And pakigguba. you get the next victory. O din imo na usab nga maangkon ang sunod nga Then kadaugan. you go from glory to glory. O din ikaw naa sa himaya ug ngadto sa himaya. Amen. So, as we close today, I encourage you to really search your heart, that you would walk by the Spirit, that you would stay refreshed in the Lord, and not allow yourself to become spiritually lazy. We must seek the will of God, and we must always be ready for the next battle.